God bless everyone at tayo nga po ay nandito muli para bigyan ng kasagutan yung isang minamahal nating taga-subaybay na napapanood nung ating ipinost noon na isang Electrolux inventor na hindi natin natapos na sundan yung second part dahil nga po dun sa dami ng ating ginawa ay na-delete ko. So dahil nga po sa kanyang request na tinatanong niya kung ano daw baga ang nangyari dun sa Electrolux na ipinost ko, kung ito daw ba ay nagawa o hindi na. So kaya minabuti ko po na muling sariwain o balikan yung ipinost ko na yon para malaman ko kung ano yung kailan naganap at ito pala ay tumagal na ng bali 11 months. So minabuti kong i-datein muli yung ibilag kong yon para lang sa pagkasariwa ng ating nakaraan upang makita tuloy natin kung ano ang naging resulta ng ginawa natin yon. Bali, natapos ko pong gawin yon at na-deliver naman natin na maayos sa ating minamahal na customer. Kaya nagpasya ako na muling pasyalan yung minamahal nating customer upang ating bisitahin muli yung Electrolux. Tuloy ay makapag-video tayo. At isa lang ang hiniling ng ating minamahal na customer na kung po pwede ay wag na siyang isama dun sa video. Medyo nahihiya siya. At tayo nga ay hindi manapahiya dahil tayo ay pinaunlakan ng ating minamahal na customer na bisitahin yung kanyang refrigerator. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay almost 1 year na nagawa natin. Nang pinanood ko nga muli yung video, ay nakita ko 11 months na pala ang nakalipas ng ating ginawa yung video na yon. At ang sabi nga nila, ano daw ba ang naging problema ng refrigerator na yon? At ano na ang nangyari at anong natuloy po bang gawin yon o hindi natin ginawa? Ang nangyari po doon ay ginawa natin yung refrigerator doon dahil nga sa nagkasunod-sunod yung aking trabaho noon ay na-record ko kaya lang na-delete ko yung iba. So dahil nakita ko yung putol-putol na yung pagkaka-video ay hindi ko na ipinost. So hanggang sa nalimutan ko na. Noon yan tayo ay may makausap namin na mahal nating customer at kinumusta niya yung Electrolux dahil sinundan niya pala yun. Natanong niya kung anong nangyari. So ginawa ko naman ay nag-schedule ako ng araw at pinasyalan ko yung refrigerator na ginawa ko. Bali yun po ay nakalagay sa tindahan. So bago natin ipakita itong ating ginawang refrigerator, ay atin munang balikan yung video nung nakaraan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron tayo dito idinating na isang two-door na refrigerator. Ito ay isang Electrolux yan, na inverter. Yan. Ang sabi po ng ating minamahal na customer ay hindi daw po ito lumalabig. At ito yung kanyang bandang loob. Ayun. Puro plastic na pala to. Yan naman yung kanyang ibaba. So tingnan natin kung ano po ang problema ng ref na ito. Umaandar daw po siya pero hindi siya lumalamig. Chichikin muna natin yung kanyang mga controls dito sa board para safety tayo kasi mahirap magpandar agad nang hindi natin nati-check yung kanyang mga pyesa. Baka mamaya ay meron dyang short na masunog pa yung mga hindi dapat na masunog. So sa pagkakataon ito ay hahatulan natin siya ng undercharge. Yan. So, titingnan natin yung ating loob. Yan, nakita natin may ilaw. So yan. Ayan. Tingnan natin dito sa kanyang evaporator section. So yun, umaandar naman siya. Andar yung kanyang blower, ayan. Pero wala tayong makuhang lamig. Ibig sabihin may leak to. So hahanapin ang leak niyan kung nasaan para makargahan natin ng freon. So dahil nga po sa itinawag natin sa ating minamahal na customer yung ref na to,
At napagpasyahan niya po ng ating minamahal na customer na hindi na muna ipagawa. So antabay lang muna daw tayo. May isang Electrolux na inverter at napag-alaman niya natin na okay naman yung kanyang mga parts. Ang problema lang ay yung kanyang refrigerant, undercharge siya. Salamat po at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. God bless po. Refrigerator na ginawa ko. Bali yun po ay nakalagay sa tindahan. So yan yung kanyang tindahan. Ayan. Dami siyang mga laman. Kaya lang ay nahihiya siyang magpakita sa video. Huwag na raw siyang ipakita. Yun ang pakiusap niya. Kaya tayo ay pinaunlakan niya na sige, sabi ko, ibibideo ko lang kasi nga may mga nagtatanong kung ano ang nangyari doon sa refrigerator na ipinagawa mo sa akin, sabi ko sa kanya. Pumayag naman siya at pinapasok niya tayo dito sa kanyang tindahan. Ayan niya yung kanyang loob ng tindahan niya. Tayo ay nagpapasalamat dahil tayo ay napagbigyan at isa pa ay tayo ay natutuwa rin kasi may mga tao palang talagang sinubaybayan kung ano nangyari doon sa Electrolux na ginawa natin. Shoutout sa mga nanood ng aking video na yon na Electrolux na ating pinalabas noon. So nandito tayo ngayon sa tindahan para tingnan natin yung Electrolux na ating ginawa. So yan yung Electrolux na ginawa natin. So yan siya. Yan ay isang ayan, Electrolux na inverter. Ayan oh. So yan siya, ayan. Bali 1 year na nakalipas dyan nung yan ay ating ipinost at ito yung kanyang loob. Ayan. Oh, ayun oh. Ayan. Bali ang nakalagay dati dito yung plastic na may balot na papel sira na. Pinalitan ko ng ayan, ng ibang patungan. So ayan na siya oh. Ang tigas ng yelo niya, ayan oh. Dito naman yung ilalim niya, ayan. Oh, ayun oh. Dami ah. Inom na lang kaya tayo rito. So yan yung kanyang naging resulta dun sa ginawa natin. At palibhasa nga po nung ginawa natin to, ang sabi ko ay ito ay mayroong leak na at ating ang hinanap at yun nga, ang ginawa nga natin dito ay inirecoil natin tong refrigerator na ito. So yeah, bali ang naging problema niyan ay nagkaroon siya ng leak dito sa condensing side, yung uminit dito. At inirecoil natin, ayan, ginawa nating inilabas natin yung kanyang condensing unit, ayan oh. Yan yung ginawa natin, ayan oh. May mga konting amag na, palibasa magwa 1 year na. At yan, natutuwa naman yung ating minamahal na customer dahil nga sa binigyan din natin siya ng pagkakataon upang may pagawa niya to at medyo palibasa nga siya nagigipit noon. Binigyan din natin siya ng pagkakataon na may pagawa niya yung kanyang refrigerator na hindi siya mabibigatan. Kung mapansin nyo, ito, tutong tubo na to, yan o. Binalutan ko pa. Ayan. Yan yung tubong pumasok dun sa loob. Ayan. Pinutol natin. Ayan o. Yan siya. Pinutol natin. Yan yung tubong pumasok dito, yung umiinit. Yun na nagkaroon ng butas. Pinutol natin yan bago tayo naglagay ng bagong condensing wire dito. O yan, condensing unit. Ayan o. Ayan. So ganyan ang ginawa natin doon sa Electrolux yan dahil nga sa ang ating nakita noon ay mayroon siyang leak. Kaya ang ginawa natin ay inirecoil natin. Ayan. Okay na. Magwa 1 year na yan. At so far, hindi naman siya nagloko. At ngayon lang uli ito natin nakita. Magkatapos nga natin itong may deliver, ay ngayon lang uli natin ito pinasyalan. Dahil nga lang sa dun sa request ng ating isang minamahal na customer na naitanong sa atin kung natapos daw ba natin yung Electrolux na yun. Sabi ko natapos yun, kaya lang hindi ko nga lang na-vlog. Ito yung kanyang tagiliran. Saan pinadaan natin yung condenser niya. Ayan. Bali, pinapasok na rin natin dun sa loob yan. Nilagyan din natin siya ng intercooler. Nandun sa may loob na yon. At ito yung kanyang filter dryer. Ayan. Ayan o.
So, ganyan yung ginawa natin dito sa Electrolux na to. Kaya binalik natin dun sa dati ng pwesto. Ayan. At yan siya. Ayan. Ayun, oh, ang ganda, umuusok. Maganda yung naging resulta. Bali, magwa 1 year na po yan. 11 months na. Nung aking reviewin yung aking video tungkol sa Electrolux na to, ay nakita ko 11 months na pala ang lumipas nung ginawa natin. Ayan, so far, magmula nung 11 months na yon ay ngayon lang uli kami nakita nitong Electrolux na to. Dahil nga lang sa request ng ating minamahal na customer, naitanong niya kung ano nangyari doon, kaya minabuti kong pasyalan dahil ito'y doon lang naman sa lugar na kabilang barangay lang po to, malapit lang sa amin nung may-ari nito at pinasyalan ko nga at hindi naman siya nagdalawang isip na tayo ay paunlakan. So maraming salamat po doon sa ating minamahal na customer na nagpagawa nito. So maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa atin. At natutuwa po ako doon sa ating minamahal na customer na siya ay napanood nitong ating video na to. So ito yung Electrolux na ginawa natin at okay na po yan. Magawa 1 year na. So far hindi naman siya nagloko doon sa ginawa natin at nakita naman natin yung naging resulta sa kabila ng 11 months na nakagawa natin ay hindi naman siya nagkaroon ng problema. At sana magtuloy-tuloy na itong refrigerator na to para ito'y maging isang malaking pakinabang din naman dun sa ating minamahal na customer dahil nakakatipid siya sa kuryente. Dahil nga ito ay inverter, ginagamit siya sa kanyang tindahan. Nakakatipid siya kasi nga yung inverter nga kasi medyo matipid. Kaya natutuwa siya na binigyan siya ng kaluwagan para lang matapos yung kanyang refrigerator. Bali, ang totoo po niyan, yan ay pinahulugan ko. Hindi ko siya binigla, pinahulog-hulugan ko lang. Okay naman siya kasi hindi naman ako nagpupunta roon, hindi ako nahirapan kasi pagka siya ay mamamalingki, dinadaan niya dito yung pera, kaya hindi ko na nabisita to. Sa tuwing dadaan naman siya, ay kinukumusta ko, sabi niya, okay naman daw, hindi naman doon magandang magigilo. So natutuwa naman ako hanggang sa tapos nga niya, hindi ko na rin namalayan. At kung hindi nga lang doon sa ating minamahal na customer na kausap natin, nakalimutan ko yung pangalan nung inaalala ko na balikan itong Electrolux na to. So marami pong salamat at marami pa tayong mga ibang ginagawa na mga refrigerator na pupulutan nyo din naman ng kaalaman, lalo na dun sa mga baguhan na nag-aaral ng gusto rin matuto ng pagre-repair nito mga refrigeration air conditioner. Ang masasabi ko lang dun sa mga baguhan na nagsisipag-aral, tiyaga lang, konting ingat, no? Konting ingat. Halimbawa nakikita nyo na talagang hindi na abante, huwag nating pag-asusin yung ating minamahal na customer. Dahil nakakaawa din naman at hindi naman ganun kadaling kumita ng pera. So, yun lang ang may papayo ko sa mga baguhang mga magagawa na kagaya ko na maging tapat tayo sa ating trabaho kasi yun yung magiging puhunan natin sa ating hanap buhay. Kasi kapag kagawa isang magagawa at marami nagtitiwala sa iyo, marami magpapagawa sa iyo. At siyempre, kung halimbawa marami nagpapagawa sa iyo, edi tuloy lang ang ating kaldero. Kaya maraming po salamat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Maraming po salamat. God bless po.